surot. DOM, dirty old man. Yun nga, Ate Paris Franzi. Ate Agnes, I can see any logic in there. Sa maling tao pa sumama si Alex. May pera na siya, dumikit pa siya kay Norms. Yun nga eh. Big Mama, wala talaga karisma yun, Mac. At wala din siyang itsura. Lilima pa buhok, may pera lang meron siya. Yun lang talaga, pera, kayamanan siguro. Yun lang talaga. Pero tandaan nating lahat, money can't buy happiness. 'Di ba? Kaya nga ganyan si Alex hindi siya masaya sa buhay niya. 'Di ba? Kasi ang taong masaya sa buhay, naku, hindi po sasama kay Kulaong. Si Alex kasi, eto siya si Alex. I don't want peace. I want problems always. No, I want problem always, sabi ni Alex. I don't want peace. Ayaw niya ng katahimikan. Ang gusto niya, problem always. I don't want peace. I want problems always. Di ba? Sorry na agad sa mga surot. Okay. Apology accepted. Maintindihan ka ng mga surot, ate. Alam naman nila na bigla ka lang. Okay. Natawa si Ate Agnes. Ang nabibili lang ng walker para masabi, pakis muna. Ang nabibili niya lang walker para masabi, pakis muna. Ay ko, pwede naman po, pero siguro bukod na lang, i-upload ko yung video namin doon kay Kuya Yulin. Tapos ire-reaction ko na lang, ganun na lang. Nag-trending yun kaya lang kasi busy alam yan ni Kuya Henry sa ni Ate Ira, grabe ang busy namin ngayong na to. Tingin ko hanggang katapusan busy kaya siguro next month makakabawi ako ng niyan. Siguro yung ating Kulaong time weekend. Ayan, gawin natin, pwede naman weekend yung natin Kulaong time. Friday. Tapos Saturday siguro. Friday, Saturday, Kulaong time. Ito, play pa natin tong video ni MG. Para makita nyo na yung tunay niyang hinahanap. So dito mga kahombre ko, mukhang sinisiraan niya na si Norman. Pilem, kaya talaga nila yon kasi si Pilem unang-una, alam ko ugali na mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganun kaspan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Wala siyang political power. Nagsasabi naman ng katotohanan si Alex. Tama naman. Wala lahat nun si Kulaong Walang pera. Ang kapangyarihan, dapat may pera ka. Si Alex may pera. May mga kaibigang politiko. Si Kulaong walang kaibigang politiko. Walang kaibigang mga generals. Galit nga sa kanya, di ba? Yung mga generals, mga police, galit sa kanya kasi tinatarantado niya Mga NBI, galit sa kanya, di ba? Kaya tama naman yung sinasabi ni Alex. Swak na swak talaga kay Kulaong yun. At saka ito nga si Kulaong, ilang beses na bang nagkaroon ng hearing ang kaso ni Kulaong? At kinukwento nga ng mga kapatid ni Ma'am Joanna, si Joanna mismo, si MG mismo, kinukwento. Si Kulaong sa loob ng korte nakaganon lang. Nakayuko lang. Sinabihan daw ng ang baho-baho mong tignan ba? Parang ganun. Pinagmumura daw dun sa harapan ng korte di ba? Wala daw nagawa. Talagang walang magagawa kasi nga si Kulaong walang walang dating talaga na tao. Walang bitaw. Walang bitaw, walang dating, walang maibubuga. Wala talaga.
Puro yabang lang yan si Kulaong. Puro ngal-ngal lang yan. Kaya. Aba, mga ka-hombre ko, wala naman palang kwenta si Norman as per Alex, no? Kasi mahina lang palang dibdib nito at wala siyang political power katulad niya. So in short, mga ka-hombre ko, ang pilitong pinababati dito ni Alex ay kapag nasa politika ka o meron kang koneksyon sa politics, malakas na tao ka. Ganun ho yun. So ibig sabihin, para kay Alex, para sa mentalidad ni Alex, kapag nasa power ka, malakas ka. Lahat pwede mong gawin. Aba, ang galing ni Alex. Palakpakan ang putang inang yan. Galing. That is my favor to me. Right? Alex, the best ka. Baka naman pwede tayo maging close kasi total naman. Meron kang political power. Baka naman sakali. Boss Alex, baka naman. Sige na, tulungan mo naman ako. Di ba? Ano-ano ba pwede natin maging business dyan? Baka naman pwede mo maging business partner. Kasi total naman, meron kang political power. Oh my God, man. Gusto ko yan. Boss Alex, message mo ako ha. Malay mo, tayo na palang dalawa para sa isa't isa. Total naman, meron kang political power. Tama. Wala yan si Makagago. Wala yung mga basher na yan. Kahit yan si Podgenius, wala yan. Kahit magpisang-pisan yan. Kahit magsanib kursa yung mga yan. Hindi ko urungan yan. Walang demandahan. Sige, kahit anong pambabas ang gawin nila. Wala lang, hindi ko dinadami ang kanilang anak. Ang kanilang pamilya. Kaya kong ipatrace yan, pira lang katapat yan, kaya kong hanapin kung sino yan. Mga tao na. Hindi ko lang ginaganimitan. Kasi, pag may dinimanda ko dyan, madadala yan. Hindi na mag-post yan. Hindi na yan mag-comment. Mawalan ako ng mga viewers. Mga pipitsugin lang yan. Mga danganding-ding lang yan. Puro lahat yan, hindi ko karibel. Wala yan. Hindi natin Parang gusto lang pala talaga ni Alex magpasikat. yung mga ganyang tao, hindi natin dapat katakutan yan. Ganun. Pwede mo naman dapat talaga kami katakutan kasi end of the day, sino ba naman kami? Mga dagang dingding lang naman kami. Bakit nagre-react ng ganyan? Hindi naman pala dapat kami katakutan di ba? O ako, wala naman palang kwenta yung yaman ko, sabi mo. Dapat di mo na lang ako pinapansin. Ang tunay na mayaman ay hindi na kinakailangang mag-flex pa. Ayun para sa akin lang ha. Kaya ako, mga ka-hombre ko, nagbago-bago na ang aking buhay. Tumumal na rin ang pagpe-flex ko kasi marami na akong iniingatan. Usually, mga ka-hombre ko, ang mga tao na ganito, ito ho yung mga taong kakaunti lang ang pinagkakaingatan. Ako, mga ka-hombre ko, tapos na ako sa ganyan. Kaya mga flexing niya na madami siyang ginto, madami siya kunong kotse, madami siyang... Tapos na. Kasi si Alex nga noon mahirap lang. Ayan. O sige, P1Y hindi mabasa pangalan mo Good night po. Tinanong niya nasan daw si Kulaong. Hindi po namin alam pero tsak yun, nasa sugalan ngayon. Ate Ira, sure ba kayo boy pa si Kulaong? Parang nag-reincarnate na dito kay Surut. Ate, kakasorin mo lang sa Surut ano ba maganda? Yung hindi ma-open. Kasi mga insekto ma-open dyan Yung iba naman, wag sa insekto. Ano ba maganda? Putik. Putik siguro. Hindi naman siguro ma-open ng mga putik. Kawig niya si Doding Daga. Trixie Pax, wala na si Decalibre. Sumakabilang buhay na ba? Tapos na kami dyan. Nagawa na namin yan over and over again. So, para sa akin mga ka-hombre ko, pang maliit na tao lang tong ganitong estilo. At kahit kailan, tama naman siya. Wala kang dapat katakutan. Dapat, ang katakutan mo lang ay ang Diyos may kapal at lalong-lalo ng asawa mo at lalong-lalo na ang gobyerno. Okay? Make sure, ang pagpiplex mo at ang mga pinakikita mo sa social media ay lehitimo kasi kung hindi, malamang, maaari kang masilip. At pag nangyari yon, ngangal-ngal ka. Pero duwag yan, pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ko sa kanya. Saka na sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly, may LA ako. Oo, natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisili nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Pag malapit na matapos yung kaso, kung saan lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi, alam nila may dokumento ko, matidismiss ang kaso. Ako naman, bilang human consideration na rin sa kanila, binabayaran ko. Kaya wag niya akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. Unang-una, si BIR Commissioner, taga dito yan. Mga tropa din ng mga katropa ko yan. Punta kayo sa BIR, report niyo ako. Aba!
Ganun pala, no? Yun lang. Paano kaya kung puntahan ko si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, no? Para magkaintindihan tayo kung totoo nga ba to. Actually, papakita ko tong video na to. Effortan ko kaya to, mga ka-hombre ko. Kung gusto nyo na effortan ko, Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. i-comment nyo lang down below. Effort. Okay, yun lang. Effort. Sige nga. Kan ko nga ito, ipapakita ko tong video na to tulad ng ginawa ko noon sa NBI. Try lang natin, ha? Sa CIDG, ganyan. Malay natin, mga kahombre ko, totoo talaga na kinatatakutan si Mr. Alex Pabella ng BIR, no? Kasi, ano to eh, mabigat to itong mga salitang to, mga kahombre ko. O, para sa mga taga-BIR dyan, totoo ho ba to na after a while, na kung ano mang mangyari, kayo, parang nangangatog ang mga binti nyo kay Mr. Alex kasi later on, kumbaga, nagpapakumbaba na lang kayo kasi, wala eh. Si Alex yan eh. So natatakot pala kayo kay Alex, BIR? Mapunta kayo sa BIR, report niyo ako. Tapos ngayon, mga kahombre ko, ito naman ang sinabi ni Boss Alex. Sumilong na si si MG, sumilong na, mainit na dun eh. Eto alam niyo, ito na yung ano eh, kaya ako na-title dyan talaga, yung sa caption, Hatakan sa Impyerno. Kasi nga, yun yung hatakan sa impyerno na nangyayari di ba? Paano pag i-effort pa talaga ni ni MG? Tapos hindi naman pala siya totoong may kapit sa BIR. Actually, walang may kapit sa BIR di ba? Walang ganun. Pantay-pantay diyan. Yari ka, Alex, kasi sa halip na, di ba, tahimik buhay mo, ang pagkakakilala lang sa'yo, yan yung naka-MG is yung yumaman dahil sa gasolina. Ang mangyayari ngayon, mapapakulaong ka. Hindi niya ako kaya. Ang ginawa niyo, cooling TNT, attention, attorney, mga ganon. Attention, Napolcom, attention, LTO, attention, ano ba, AFP. Ngayon naman, BIR. Ang dami yung tinawagang ahensya ng pamalan eh. Akala mo, ang kalaban yung isang batalyon, nag-iisa lang ako. Hindi kayo nahiya sa sarili niya yan. Dito kasi sa mundo ng mga kahombre ko, Skywalker, tapos na kami sa yabangan, angasan, paramihan ng connection, palakihan ng bahay, paramihan ng pera, paastigan, paangasan. Dito kasi, ang kailangan namin, accountability, real talk, at lalong-lalo na awareness. Una sa lahat, iniyayabang mo na ikaw, back in the day, ay Nung ako ay napasama sa Yan. rebeldeng grupo, 30 taon na nakakaraan, ako po yung naging pasensyoso sa mga ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng New People's Army dyan sa Quezon. pangalawa, ito ang sabi mo. Kaya huwag niya akong tatakutin sa mga ganyang pasilip sa BIR. Hindi ako takot dyan. Pangatlo, ito ang sabi mo sa BIR. Sa mga sinasabi niyo mga kaso sa BIR, marami kong ganyan. Halos yearly, may LA ako. Natural na sa negosyante yan. Pag nanlalaban ako dyan, hindi ako nagbabayad dyan sa sinisingil nila. Bago ako magbayad dyan, naglalaban muna kami sa korte. Pag malapit na matapos yung kaso, kung lumalapit na sa akin BIR, nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi alam nila may dokumento ko, madidismiss ang kaso. Hindi ba isa lang naman ang gusto namin masemento dito? Gusto natin na masemento kung gaano ka kalupit. How great you are, di ba? Tapos, ngayon sasabihin mo, nagsusumbong ako. Sumbongero ako. Sumbongero kaming lahat at hindi ka namin kaya kasi nag-iisa ka lang. Hindi ganun yon, Alex. Kasi tapos na tayo sa chismisan o kwentong barbero. Gusto naming malaman kung totoo nga ba talaga nakilala mo si Commissioner Mendoza. Si BIR Commissioner, taga dito yan. Mga tropa din ng mga katropa ko yan. At ganyang kaduwag ang BIR sa'yo. Punta kayo sa BIR, i-report niyo ako. Gusto naming malaman yan, Boss Alex. Normal lang siguro yan. Being a Filipino, kailangan ng accountability na tinatawag. Hindi pagsusumbong yan, Boss Alex. Ang tawag dyan ay bigyan ng bigat ang salita at yabang na binibigay mo sa gobyerno. Di ba? Kasi usually mga kahombre ko, yung mga ganyan remains unpunished. Kunwari, sabihin ko, pinsan ko si President BBM. Si BBM nga, takot sa akin. Yung BIR, takot sa akin. Yung NBI, sinampig ako. Ako, wala. Nagbabayad ako maraming tax. Matindi ako, bla bla bla. Aba, gusto namin malaman ngayon kung totoo yan. Bilang isang mamamayang Pilipino, normal lang na gusto nating lahat malaman kung totoo nga ba na duwag ang BIR sa'yo.
Kasi kung ganun rin lang pala, di ganun din ang gagawin ko. Hindi rin ako magbabayad ng ayos ng tax and then bye-bye. Okay na ako. Di ba? Kasi total, tulad ng sabi mo, idaan na lang lahat sa korte. O, kunwari, ang tax na pinagkakautangan ko ay may halagang 10 million. Di ba? Tulad ng sabi mo, ang laki ng pinapabayaran sa ng BIR. Magkano nga ba yon? Kaya ang BIR, susulatan ka yan. Papatawag ka. Matatakot ka. O, di ba? Magbabayad ka. Ako po, hindi. Pa ako'y siningil ng BIR ng 5-10 milyon. Alam ko po hindi tama. Nilalaban ko po yan. Di idaan natin sa korte. Pagkatapos nun, Pag malapit na matapos yung kaso, kusang lumalapit na sa akin BIR. Nagpapabayad na ng kaya ko. Kasi alam nila may dokumento ko, madidismiss ang kaso. O ako naman, bilang human consideration na lang sa kanila, binabayaran ko. di ba? Di ganyan na rin lang ang gagawin ko if ever na meron akong ganyang kalaki na kailangan bayaran sa BIR. Ganyan na lang din gagawin ko. Ilalaban ko na lang sa korte, tapos bahala na, di ba? Kasi total naman, matatakot sa akin ng BIR. Di ba? Tapos ngayon, kabado ka. Kasi lehitimo to. Tapos na talaga ang mundo namin sa ganyang mga kabulastugan. Ang gusto namin dito ay realidad. Kaya hindi pwede na hindi ko gagalawan yan, Alex. Makikita mo, sabi mo, dagang dingding. Oo, mga baser, kayo pang mainit. Oo, hindi kayo ubra sa akin. Inuulit ito, mga dagang dingding lamang kayo. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maobra sa akin yan. Wala yan. Yun naman pala. Bakit parang tumatayo ata ang balahibo mo? Wala naman palang kwenta PLM, kaya talaga nila yun. Kasi si PLM, unang-una, alam ko ugali nung mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganun kakpan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Walang connection, walang political power. Di dapat hindi ka kakabahan. Di ba? Ganun lang yon, Alex. Relax, man. Kasi tulad nga ng sabi mo, hindi naman magiging apektado ang business mo dito. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan Sa business ko, malabo yan. Hindi Di aasahan na natin yan sa mga darating na araw. Magbablog na si Makagago na nasa BIR office. Tingin ko talaga, effortan talaga ni Makagago to. Di ba? Ate Ira, be careful what you wish for. It's okay to flex kung anong meron at gaano ka kayaman. Basta make sure na lahat ng yan ay na-acquire mo ng legal at walang pinapakang tao nung panahong may grupo ka pa. Nako, yan ang delikado. Alam nyo ito, parang sinisira ni Alex ang mukha ng Marinduque. Kasi parang pag sinabi mo Marinduque, parang ang gugwapo at ang gaganda ng mga nakatira dyan Pero nakita niyo yung driver ni Alex. Si Junior Makagago. Ganyan ba mukha ng mga taga Marinduque? Mukhang bato Mukhang batong buhay Nakakapekto yan. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. So, 100,000 naman per day ang kita mo. Yan nga, very vocal ka. Malaki natin itanong na BIR. Imagine, sige lang, minimum na lang mga ka-hombre ko, 100,000 na lang kunwari ang kinikita niya per day. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Imagine niyo mga ka-hombre ko, 3 milyon ang kinikita ni Boss Alex. Sabi niya, minimum pa yon mga ka-hombre ko kasi daang libo daw, daang libo sabi niya. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. So imagine niyo, sa 100,000, 3 milyon kada buwan ho ang kinikita niya. Tapos kada taon mga ka-hombre ko, ang kinikita ho niya ay 3.7 million. Nako, talagang nakaka-alarma to mga ka-hombre ko kasi kahit ako, talagang magigimbal ako mga ka-hombre ko, 36 million pesos ho per year. Tapos para sa kanya, wala siyang pakialam. Kasi para naman sa kanya, Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako. Piyasahan ko ikaw kahit magkano yan. Gaganggan yung kaso na yan. Yung kahit yung kung sa magtataho kundi pinakamataas na kaso dun prostrated home, attempted home, serious physical injuries. Ganun lang yun. Lahat yung may bail. lahat naman pala nababayaran. So, oh my God, nakakatakot naman pala kung ganito talaga. Hindi naisip ni Alex yung sa pamilya na magtataho, masakit para sa kanila yun. Biruin mo, sabihan mo ng ganun. Ken, aba,
Oh, shoutout ha, Kenkel. Dami watching, onti lang likes. Hindi, likes naman. Dyan, Ma'am Sir, thanks. Oh. Shoutout sa'yo, Kenkel, at kay Mami Bex. Ayan. Oh, palike po ng ating video. Ilan na ba like? 50. 50 lang. Kaya ako tinatamad magkulaong time eh. Tinatayuan ko yung statement ko na yan, Max. Siguraduhin niya lang na malinis ang kamay niya. Yun nga. Baka mamaya meron siyang ginawang illegal noon, di ba? Delikado. Yan ang delikado. Kapag meron siyang ginawa palang illegal, tapos ngayon mahalukay dahil sa kanyang katarantaduhan. Oo, medyo humina po ang ating signal, nakita ko. Ayun nga, oo nga, no? Humina po yung signal ko. Ayun. Lumabo nga ako, nakita ko. Siya nga, may sariling tawag sa kaso ang putya. BIR is waving, paktay ka diha. Oo nga, Ate Agnes. Sana nga talaga, di ba? Lalo pa yung kinukwento niya, dati siya namundok, naging commander pa. Nako, lalong magkakanda leche-leche niyan si Alex. Yan na nga yung sinasabi natin na naghahatakan sila sa impyerno. Dahil diyan sa nangyari na yan na etong si Alex ay nagsasasalita ng mga bagay na makakapahamak sa kanya. Bahala siya, 'di ba? Pangatawanan niya 'yan kasi kapag inimportan talaga 'yan ni MG. Nga talaga siya diyan. Teka, lipat lang po ako ng Okay, lilipat lang po ako dito sa isang isang browser. Medyo umano nga tayo, nakita ko nga. Ayan. Ewan ko lang kung nasod yung ating live, kung gumanda ba. Yun, medyo gumanda-ganda ng konti, Kuya Elmer Balilo, pang 48 ako sa like, boss. Na-late lang ng konti. No problem, Kuya Elmer. Ayan. Play pa natin tong video ni M. Ang siste o ang galawan ni Boss Alex. So, syempre, kami, bilang normal na mamamayang Pilipino na hindi kumikita ng 36 million pesos per year, abay, kami nagtatanong. Baka naman, Commissioner Mendoza ng BIR, di ba? Kami nga, mga influencer kami, talagang tinataksan nyo kami. Baka naman, pwede nating alugin o katukin man lang si Boss Alex kasi siya pala talagang kumikita na napakalaking pera, 36 million pesos per year. Which, Commissioner, payat pa yun. Kasi ang sabi niya, daang-daang libo. Ulitin nga natin. Ako, kumikita ako ng daang libo araw-araw, sila. Grabe to, mga kahombre ko. Nako. 72 million sa taon. Matibay. Yan, sina Casper, kaya ninyo yan. Oo. Yan, si PLM, baka kayahin pa ninyo. Oo. Pero ako, mahirapan kayo sa akin. Hindi niya ako mapapadon sa mga ganyang problema maliit. Basta may piyansa, wala ng problema. Oo, walang problema sa akin yan. Ay, ganun. Kaya pala si Norman, 4 na araw sa kulungan. Sige, tignan natin mga kahombre ko. Ako sa ngayon, tahimik lang muna ako. Tingnan natin kung totoo to. Tandaan nyo, isave nyo lahat to mga videos na to, lap trip to ha. Tignan natin kung totoo. At ito ho, ang role model mga kahombre ko ng mga tao. Imagine niyo, mahilig tumulong sa mahihirap si Boss Alex.
Ay mo lang siguro Andre. Oh, mapagis mo na. And then, dito naman, mga kahombre ko, grabe naman siya mang insulto sa mga mahihirap din. Mga pipitsugi lang yan, madam. Mga daganding-ding lang yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Kahit yan, yung mga kuha na yan, yan nga rin si Erwin Dakins, mahirap din tao yan. Wala yan, mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagagon, di maobra sa akin yan. Wala yan. So kung lehitimong may awa ito sa mahihirap, bakit nang iinsulto din siya ng mahihirap? Hindi talaga ni Boss Alex, oh. Ano ba yan? Contradictions over contradictions. Dito mga kahombre po makikita natin lahat na parang pare-parehas lang ho ng tugtugin, no? Ang mga tao na ito, mapa Norman Mangusin, mapa Alex Fabela, mapa Casper, mapa kung sino-sino man, basta mga dikit sa kanya, mga kahombre ko. Same lang tugtog. Contradictions over contradictions, kasinungalingan sa kasinungalingan, I don't know, yabang sa yabang, angas sa angas, tulong, pero nang insulto na may hirap. Man, paulit-ulit lang talagang story na to. I don't know mga kahombre ko, pero we are enjoying it. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata at mga susunod na yabang ni Boss Alex. Kasi sa ngayon siya talaga ang lumalabas na main villain. Tawa pa lang, main villain na. Yun lang mga kahombre ko. 4 na araw nang walang post si Casper, 4 na linggo na almost si Norman Mangusin. Sana naman mag-post na ulit kayo para may lap trip na ulit. One love. Good fucking bye. One love, good fucking Wala si Kulaong kasi mas piniling magtago no, si Kulaong. Dapat pinangatawanan ni Kulaong to na labanan si Makagago hanggang sa huli. Wish granted sa BIR Alex agad-agad. Ate Ira. Okay, loud and clear na Ate Agnes. Jean, ano to? Bromero, ayan. Ang hirap naman basahin ba? NG ba yan? Bromero, hello po. Tama. Yun nga mangyayari, Ate Agnes. Maraming masisilip sa kanya. Nahawa kasi siya sa angas ni Norms. Mga dumidikit kay Norms na absorb ang yabang. Tama, Ate Cynthia. Yabang si Doding Daga. Wish granted kagad, Ate Ira. Ate Agnes, ayan, kasabi mo ng dagang dingding. Nasabihan katuloy ni MG ng Doding Daga. Ayun nga, sana nga talaga lahat ng kayamanan ni Alex galing sa legal. Kasi baka mamaya may masilip ang mga mag-iimbestiga sa kanya, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Kasi si Alex, hindi niya naman kailangan si Kulaong. Siguro na boring na lang si Alex sa buhay niya. Gabi-gabi, scroll na lang sa FB. Walang saysay ang buhay niya. Kaya naisipan niya, sumama at makipagkaibigan sa kriminal para magkaroon ng saysay ang buhay niya. Kasi nga, tahimik buhay niya I don't want peace. I want problems always. Di ba? Tahimik buhay niya. Malaya siya magawa lahat ng gusto niya, di ba? Parang talagang totoo talaga at nangyayari talaga na yung lahat ng nadidikit kay Kulaong ay napapahamak at napapariwara ang buhay. Yun lang yung katotohanan talaga dito. Sayang lang talaga na si Alex sinira niya yung sarili niyang image. Kasi kayang-kaya pa naman niyang talikuran niya si Kulaong, di ba? Kaya lang parang na-challenge pa si Alex sa halip na hindi niya kalingain si Kulaong. Nakisama pa, no? Sayang talaga. Pwede naman sana siyang ganun lang na yung walang sokmed, di ba? Ako kung ako kikita ng ganun, daang-daang libo araw-araw. Hindi na ako mag-vlog, hindi na ako magsusokmed. Baka ako lang, FB, YouTube, nod lang. Libang-libang lang, pero yung mayat-maya, upload ka, mayat-maya, pakita ka na, tumutulong ka, pero tawag mo sa mga tao, dagandingding. Plastic yung pagtulong mo. Kasi yung sympathy at empathy sa tao, hindi pwedeng hatiyan na
dun sa mga mahihirap na yon tutulong ka. Pero dito sa sinasabi mong mga mahihirap na kalaban mo, tawag mo dagang dingding. Parang hindi bagay. Jocelyn Baltasar ng Atlanta, ayan po. Ayan, at happy birthday advance happy birthday kay Kuya Henry. Sige, meron tayong live sa 29 Friday. Sige, mag-live tayo ng birthday ni Kuya Henry. At papakitin natin dito si Kuya Henry, i-interviewin natin. Sino ba special guest natin? Si Marbs ba? Si Marbs ba ang gagawin nating special guest? Para sumaya naman si Kuya Henry. Salbayan si Alex at